Ang tahimik na laban ni Prinsipe Edward, ang dokumentong umano'y nagpabago sa hangganan ng kapangyarihan ng Hari Mampong noong Marso 25, 2026, isang tahimik na dokumento ang sinasabing inihanda sa loob ng Buckingham Palace. Hindi ito isang press release, hindi rin isang pampublikong pahayag. Isa lamang itong maikling liham na mahigpit na kontrolado ang nilalaman. Ayon sa isinalaysay na kwento, umaasa ang mga naghanda nito na hindi na sana ito kailanman kailangang gamitin. Ngunit nang makarating ang dokumento sa Bagshot Park, nagdala ito ng isang mensaheng hindi inaasahan ng marami. Kinilala nito ang tagumpay ni Prinsipe Edward sa isang sensitibong usapin tungkol sa kanyang karapatan at sa isang mahalagang bahagi ng pamana ng monarkiya. Mahalagang tandaan na ang salaysay na ito ay batay sa mga ulat at haka-haka na malawak na kumalat sa media at social media. Walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Buckingham Palace na may naganap na ganitong legal na komprontasyon o na may inilabas na dokumentong may ganitong epekto. Gayunpaman, naging sentro ito ng maraming talakayan dahil sa mga tanong na ibinangon nito tungkol sa kapangyarihan ng hari at sa kahalagahan ng mga kasunduang iniwan ni Reyna Elizabeth II. Sa loob ng maraming dekada, kilala si Prinsipe Edward bilang isa sa mga pinakatahimik na miyembro ng maharlikang pamilya. Habang ang kanyang mga kapatid ay madalas na nasa sentro ng kontrobersya at usap-usapan, pinili niyang manatiling malayo sa mga iskandalo. Tahimik siyang nagsagawa ng mga tungkulin, dumalo sa mga opisyal na gawain, at bihirang magbigay ng dahilan upang maging laman ng mga pangunahing balita. Dahil dito, marami ang hindi inaasahang siya ang magiging pangunahing tauhan sa isang usaping may kaugnayan sa maharlikang pamana. Ayon sa mga ulat, ang di umano'y naging tagumpay niya ay hindi lamang simpleng panalo sa isang hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Inilarawan ito bilang isang sitwasyong nagbigay diin sa kahalagahan ng mga dokumentong legal at sa limitasyon ng kapangyarihan ng isang nagaharing monarko. Upang maunawaan ang pinagmulan ng isyong ito, kailangang balikan ang mga huling taon ng paghahari ni Reyna Elizabeth II. Sa panahong iyon, dumaan ang maharlikang pamilya sa sunod-sunod na pagsubok. Ang mga kontrobersyang kinasangkutan ni Prinsipe Andrew, ang pag-alis ni na Prinsipe Harry at Meghan Markle bilang senior working royals at ang walang tigil na pagsusuri ng media ay nagdulot ng matinding hamon sa imahe ng institusyon. Sa gitna ng lahat ng ito, si Edward ang nanatiling halos walang kontrobersya. Patuloy niyang ginampanan ang kanyang mga responsibilidad ng may disiplina at katahimikan. Para sa maraming tagamasid, siya ang naging halimbawa ng pagiging matatag at maaasahan sa panahong nahaharap sa maraming pagbabago ang monarkiya. Sinasabing ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging mahalaga ang papel ni Edward sa mga huling desisyon ni Reyna Elizabeth II. Isa sa pinakamahalagang usapin ay ang hinaharap ng titulong Duke of Edinburgh. Isang titulong halos 7 dekadang iniuugnay kay Prinsipe Philip. Hindi lamang ito isang titulo. Isa itong simbolo ng kanyang mahabang paglilingkod sa korona at ng kanyang personal na pamana. Matagal nang alam ng publiko na nais ni Reyna Elizabeth II na balang araw ay mapunta ang titulong ito kay Prinsipe Edward. Noong Abril 2023,
opisyal na ipinagkaloob ni Haring Charles III ang titulong Duke of Edinburgh sa kanyang bunsong kapatid bilang pagtupad sa ipinahayag na hangarin ng yumaong reyna. Subalit ayon sa mga kwentong lumabas, hindi lamang titulo ang nakataya. Nakaugnay umano rito ang Bagshot Park, ang opisyal na tahanan ni na Prinsipe Edward at ng kanyang pamilya. Dito nagsimulang umikot ang iba't ibang haka-haka tungkol sa tunay na saklaw ng mga dokumentong iniwan ng dating monarka. Ang Bagshot Park ay isang makasaysayang ari-arian na matatagpuan sa Surrey. Noong 1978, si Edward at ang kanyang pamilya ang lumipat doon matapos ang isang kasunduang nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang malaking gusali kapalit ng pananagutan sa malawakang pagpapanumbalik at pangangalaga rito. Ang tahanan ay nangangailangan noon ng malaking pagkukumpuni at ang gastusin para rito ay umabot sa milyon-milyong libra sa paglipas ng mga taon. Dahil sa laki ng naging pamumuhunan, lumitaw ang mga haka-haka na maaaring may mga probisyong legal na nagbibigay ng mas matibay na proteksyon sa karapatan ni Edward sa ari-arian. Gayunman, walang opisyal na dokumentong inilabas sa publiko na nagpapatunay sa mga naturang pahayag. Ayon sa mga ulat, ang di umano'y liham noong Marso 25, 2026 ay nagsilbing pagkilala na hindi maaaring basta-bastang baguhin ang ilang kasunduang naitatag noon. Kung totoo man ang ganitong interpretasyon, ipinakikita nito kung gaano kahalaga ang maingat na paghahanda ng mga legal na dokumento sa loob ng monarkiya. Sa sistemang konstitusyonal ng United Kingdom, ang hari ay hindi maaaring kumilos ng lampas sa mga umiiral na batas at legal na kasunduan. Bagamat siya ang pinuno ng estado, ang kanyang kapangyarihan ay may malinaw na mga limitasyon. Dahil dito, anumang usapin tungkol sa pagmamay-ari ng ari-arian, mga titulo, o mga legal na obligasyon ay kinakailangang sumunod sa batas at sa mga umiiral na dokumento. Ito marahil ang dahilan kung bakit naging kapanapanabik ang naturang kwento para sa publiko. Ipinakikita nito ang ideya na kahit sa loob ng isang sinaunang institusyon tulad ng monarkiya, ang mga kasulatang legal ay maaaring magkaroon ng higit na bigat kaysa sa inaakala ng marami. Kasabay nito, ipinapaalala rin ng usaping ito ang kahalagahan ng pagpaplano ni Reyna Elizabeth II sa kanyang mga huling taon. Kilala siyang maingat sa bawat desisyong may kinalaman sa katatagan ng korona. Maraming eksperto ang naniniwalang ang kanyang mga hakbang ay palaging nakatuon sa pagpapanatili ng balanse at pagpapatuloy ng institusyon para sa mga susunod na henerasyon. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling walang opisyal na kumpirmasyon ang maraming dramatikong detalye ng kuwentong ito. Ang Buckingham Palace ay hindi naglabas ng anumang pahayag na nagpapatunay na nagkaroon ng legal na pagtatalo na nauwi sa isang nakasulat na pag-urong ng korona. Dahil dito, nararapat na ituring ang mga naturang salaysay bilang hindi pa nabeberipikang impormasyon. Noong dekada 1900 at 1990, malayo ang kalagayan ng Bagshot Park sa imahe nitong nakikita ngayon. Ang gusali ay halos napabayaan matapos magsilbi bilang tirahan ng isang army chaplain. Sa paglipas ng mga taon, lumubha ang kondisyon nito habang ang Crown Estate ay nag-aaral ng iba't ibang posibleng gamit para sa ari-arian.
Kabilang sa mga planong isinasaalang-alang noon ang gawing hotel o conference center ang buong lugar. Isang malinaw na indikasyon na hindi ito itinuturing na pangunahing prioridad ng institusyon sa panahong iyon. Sa halip na tuluyang mawala ang makasaysayang halaga ng Bagshot Park, dumating si Prince Edward at tinanggap ang hamon. Hindi lamang niya tinanggap ang responsibilidad na manirahan doon. Pinili rin niyang buhayin ang isang gusaling halos isinuko na ng panahon. Isa itong desisyong nangangailangan ng malaking sakripisyo. Hindi lamang sa oras, kundi maging sa pananalapi. Mula sa sarili niyang pribadong pondo, gumastos si Edward ng humigit kumulang 1.36 milyong libra upang simulan ang malawakang restorasyon ng mansyon. Ang perang ito ay mula sa sarili niyang kinita bago pa siya naging full-time working royal. Kalaunan, ang kabuuang halaga ng pagsasaayos ay umabot sa halos 3 milyong libra. Bagamat nag-ambag din ang Crown Estate sa proyekto, malaking bahagi ng pinansyal na pasanin ay nanatili sa balikat ni Edward. Hindi natapos ang kanyang obligasyon matapos maisaayos ang gusali. Nang matapos ang restorasyon, muling sinuri ang halaga ng renta ng Bagshot Park at itinakda ito sa humigit kumulang 70,000 libra bawat taon. Ayon sa National Audit Office, ito ang patas na market rate para sa naturang ari-arian. Tinanggap ito ni Edward ng walang pampublikong pagtutol, walang negosasyon, at walang pagtatangkang baguhin ang kasunduan. Sa mata ng marami, ang kanyang ginawa ay halimbawa ng pagsunod sa mga alituntunin ng institusyon. Habang siya ay nagbabayad ng itinakdang renta at gumagastos para sa pangangalaga ng kanyang tirahan, madalas namang ihambing ng mga komentarista ang sitwasyon sa ibang miyembro ng maharlikang pamilya na umano'y may ibang kasunduan kaugnay ng kanilang mga royal residence. Dahil dito, naging bahagi ng pampublikong diskusyon ang usapin ng pagkakapantay-pantay sa pagtrato sa iba't ibang miyembro ng monarkiya. Ngunit mas naging kapansin-pansin ang naging hakbang ni Edward noong 2007 sa pamamagitan ng kanyang kumpanya na Eclipse Nominees Limited. Iniulat na nagbayad siya ng humigit kumulang 5 milyong libra upang mapalawig ang lease ng Bagshot Park hanggang 150 taon. Hindi ito isang pansamantalang kasunduan. Isa itong pangmatagalang pamumuhunan na nagbigay sa kanya ng mas matatag na kontrol sa ari-arian para sa mga susunod na henerasyon. Sa ilalim ng naturang lease, nagkaroon siya ng mga karapatang karaniwang matatagpuan sa pangmatagalang leasehold agreements, kabilang ang posibilidad na mailipat o maibenta ang lease alinsunod sa umiiral na batas at sa mga kondisyon ng kasunduan. Dahil dito, ang Bagshot Park ay hindi na lamang naging isang tahanan, kundi isang mahalagang pangmatagalang asset. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy ding tumataas ang tinatayang halaga ng ari-arian. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 2020, tinatayang umabot sa humigit kumulang 30 milyong libra ang halaga nito, batay sa mga ulat at pagsusuri ng ilang komentarista. Dahil dito, lalong naging mahalaga ang usapin kung paano pinamamahalaan ang mga royal property. Kasabay nito ay umusbong ang mas malawak na diskusyon tungkol sa modernisasyon ng monarkiya sa ilalim ni Haring Charles III. Mula nang maupo siya sa trono noong Setyembre 2022, madalas niyang banggitin ang konsepto ng isang slimmed-down monarchy. Isang institusyong may mas kakaunting working royals, mas mahigpit na pamamahala sa pananalapi,
at mas sentralisadong sistema ng administrasyon. Sa unang tingin, maraming tagamasid ang nakakita rito bilang isang makatwirang hakbang upang mapanatiling epesyente ang institusyon. Gayunpaman, may ilan ding nagsimulang magtanong kung paano ito isasagawa sa praktika. Ang mga pagbabago sa pamamahala ng mga royal residence, pagsusuri sa mga lease, at mga audit sa pananalapi ay naging bahagi ng mas malawak na proseso ng reforma. Sa mga komentaryo ng ilang royal observers, lumitaw ang pananaw na ang mga pagbabagong ito ay maaaring magbigay ng mas malaking kontrol sa sentral na administrasyon ng Buckingham Palace. Gayunman, mahalagang tandaan na maraming ulat tungkol sa diumano'y panloob na tensyon ay nananatiling batay sa mga haka-haka, anonymous sources o interpretasyon ng mga eksperto at hindi opisyal na kinumpirma ng palasyo. Isa sa mga madalas banggitin sa mga ulat ay ang Bagshot Park. Dahil sa natatanging lease nito at sa malaking personal na puhunan ni Edward, naging sentro ito ng mga talakayan tungkol sa hinaharap ng ilang royal properties. Para sa ilan, ang kasaysayan ng Bagshot Park ay nagpapakita ng kakaibang halimbawa ng personal na pananagutan sa loob ng sistemang monarkiya. May mga ulat ding nagsasabing sa mga huling taon ng buhay ni Reyna Elizabeth, ikalawa ay nagkaroon umano ng isang sulat ng layunin o letter of intent na nag-uugnay sa Bagshot Park sa titulo ng Duke of Edinburgh habang nabubuhay si Edward. Ayon sa ilang komentaryo, sinuportahan umano ni Prince Philip ang naturang hakbang bilang paraan ng pagbibigay ng katiyakan sa kinabukasan ng kanilang bunsong anak. Ayon sa isinasalaysay ng kwentong ito, alam ni Philip kung paano maaaring mawala ang impluensya ng isang miyembro ng pamilya nang hindi kinakailangang magkaroon ng hayagang alitan. Hindi kailangang labagin ang batas upang mailagay sa alanganin ang isang tao. Sapat nang maging hindi tiyak ang kanyang katayuan, mabawasan ang suporta sa kanya, o questionin ang kanyang karapatan sa mga bagay na matagal na niyang pinangangalagaan. Dahil dito, sinasabing nagpasiya siyang tiyaking hindi mararanasan ni Prinsipe Edward ang ganoong sitwasyon. Bago pa man lumala ang anumang usaping legal, pinirmahan umano niya ang isang mahalagang liham na nagsilbing batayan ng pagprotekta sa ilang ari-arian at kasunduan. Itinago ni Edward ang orihinal na dokumento, kasama ang bawat kontrata, resibo, ulat ng pagkukumpuni, pagbabayad at audit na naipon sa loob ng 20 taon. Ang simpleng pag-iingat ng mga papeles ay naging isang napakalaking talaan na hindi umano inaasahan ng sinuman sa loob ng palasyo. Gayunman, hindi lamang tungkol sa isang ari-arian ang naging sentro ng usapan. Ang mas malaking kontrobersya ay nagsimula sa isang bagay na mas maliit ngunit mas personal. Isang tiara na matagal nang nauugnay kay Sophie, Duchess of Edinburgh. Noong unang bahagi ng 2026, ayon sa salaysay, bago pa man dumating ang mga abogado na may dalang makapal na dosye, isang opisyal ng palasyo ang bumisita sa tahanan nina Edward at Sophie. Ang dahilan ng pagbisita ay inilarawan bilang isang karaniwang pagsusuri ng mga alahas o isang heritage review na umano'y bahagi ng regular na proseso sa pangangalaga ng pambansang pamana. Ngunit habang opisyal na tinatawag itong routine audit, iba ang naging dating nito sa sambahayan ng Edinburgh. Sa halip na simpleng inventaryo, tila naging pagkakataon ito upang kwestiyonin ang pagmamay-ari ni Sophie sa isang alahas na mahigit 25 taon na niyang isinusuot.
Ang tinutukoy ay ang tinatawag na Anthem Tiara. Ayon sa kwento, hindi ito basta bahagi ng karaniwang koleksyon ng maharlikang pamilya. Ginawa umano ito bilang espesyal na regalo para sa kasal ni na Edward at Sophie noong 1900 at 1990. Iniutos daw mismo ni Reyna Elizabeth II ang paglikha nito gamit ang 4 na antigong elementong may disenyo ng honeysuckle mula sa koleksyon ni Reyna Victoria. Kung totoo ang salaysay, ang tiara ay hindi lamang isang mamahaling alahas, kundi isang simbolo ng personal na pagtanggap ng Reyna kay Sophie bilang bagong miyembro ng pamilya. Sa loob ng maraming taon, ito rin ang pangunahing tiarang isinusuot ni Sophie sa mga mahahalagang okasyon. May isa pang detalyeng madalas banggitin sa naratibo. Hindi umano nagkaroon si Sophie ng malawak na access sa iba pang malalaking tiara ng estado na karaniwang ginagamit ng ibang senior royals. Hindi ito kailanman opisyal na inihayag, ngunit sinasabing malinaw umano sa loob ng pamilya. Dahil dito, ang Anthem Tiara ang naging natatanging koronang tunay na nauugnay sa kanya. Kaya naman naging malaking usapin ng questionin ang katayuan nito. Ang legal na argumento, ayon sa kwento, ay nakabatay sa pinagmulan ng ilang bahagi ng tiara dahil gumagamit umano ito ng mga elementong mula pa sa panahon ni Reyna Victoria. Maaaring ikategorya itong pag-aari ng korona sa halip na pribadong regalo. Kung mangyayari iyon, ililipat umano ang tiara sa pangunahing royal vault. Sa bawat pagkakataong nais itong isuot ni Sophie, kailangan pa niyang humingi ng pahintulot mula sa mga nangangasiwa sa maharlikang koleksyon. Para sa marami, tila simpleng usapin lamang ito ng klasifikasyon. Ngunit ayon sa mga nagbigay ng interpretasyon sa pangyayari, mas malawak ang maaaring maging epekto nito. Kung ang isang personal na regalong ibinigay mismo ng naghaharing monarka ay maaari pa ring ideklarang pag-aari ng estado dahil lamang sa pinagmulan ng mga materyales nito, ano ang mangyayari sa iba pang mga regalong ipinagkaloob ni Reyna Elizabeth II sa loob ng kanyang 70 taong paghahari? Posible bang muling suriin ang bawat kwintas, hikaw, brotsa o tiarang minsang ibinigay bilang personal na alaala? Ayon sa salaysay, dito nakita ng legal team ni Edward ang isang malaking kontradiksyon. Kung ipatutupad ang ganoong prinsipyo, hindi lamang ang koleksyon ni Sophie ang maaapektuhan, kundi maging ang iba pang mga alahas na hawak ng iba't ibang miyembro ng pamilya na nagmula rin sa mga dating koleksyon ng monarkiya. Dahil dito, naghain umano sila ng isang mahalagang dokumento. Isang deed of gift na nilagdaan umano ni Reyna Elizabeth II noong 1979. Nakasaad umano rito na ang Anthem Tiara ay isang pribadong regalo sa kasal ni Sophie at hindi kailanman inilaan bilang state loan, trust property o bahagi ng opisyal na koleksyon ng korona. Sa interpretasyong ito, malinaw ang mensahe. Ang tiara ay pag-aari ni Sophie. Ngunit hindi lamang iyon ang naging pundasyon ng kanilang depensa. Ayon pa sa kwento, noong taon ding iyon ay nakipagtulungan si Edward sa mga royal jeweler upang lumikha ng katugmang pearl necklace at pearl earrings na sadyang idinisenyo upang bumagay sa Anthem Tiara. Bagamat sinasabing ang ilang materyales ay pinondohan ng crown, ipinunto umano ng kanyang mga abogado na si Edward ang may hawak ng personal na karapatan sa disenyo ng buong koleksyon. Dahil dito, ang tiara at ang pearl set ay bumubuo umano ng isang-iisang artistikong likha. Kung ihihiwalay ang tiara sa kabuuang disenyo, maaapektuhan umano ang integridad ng buong koleksyon. Ito ang sinasabing legal na anggulong hindi inaasahan ng mga nagtataguyod ng muling pag-uuri sa alahas. Habang tumatagal ang usapin,
Hindi lamang batas ang naging sentro ng diskusyon, kundi pati ang kahulugan ng mga personal na regalo sa loob ng isang institusyong nakabatay sa tradisyon. Gayunman, mahalagang banggitin na ang mga detalyeng ito ay bahagi ng isang malawak na naratibong umiikot sa social media at iba't ibang komentaryo. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Buckingham Palace o sa mga kinauukulang opisyal na nagpapatunay na nagkaroon ng naturang legal na pagtatalo tungkol sa Anthem Tiara, sa sinasabing deed of gift, o sa inilarawang audit noong 2026. Noong Oktubre 2019, sa isang pagtitipon sa Buckingham Palace para kilalanin ang gawain ng Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust, isang simpleng sandali ang nagbigay ng pambihirang sulyap sa tunay na ugnayan nina Sophie, Duchess of Edinburgh, at Reyna Elizabeth II. Habang nagbibigay ng talumpati si Sophie sa harap ng mga miyembro ng maharlikang pamilya at iba pang panauhin, bigla niyang nabanggit ang salitang mama. Ayon mismo kay Sophie, hindi niya iyon pinag-isipan o sinadya. Kusang lumabas ang salita. Sa isang institusyong kilala sa mahigpit na pagdidisiplina, sa bawat kilos at bawat salitang binibitawan ng mga miyembro nito, ang munting pagkakamaling iyon ay tila nagsiwalat ng mas malalim na katotohanan. Ipinakita nito na ang kanilang relasyon ay higit pa sa formal na ugnayan ng isang reyna at manugang. Para kay Sophie, si Elizabeth ay naging isang tunay na ina. Makalipas ang ilang taon, ang emosyonal na koneksyong iyon ang sinasabing naging sentro ng isang maselang usapin tungkol sa pagmamay-ari ng ilang alahas na iniwang personal ng yumaong monarka. Ayon sa mga ulat at haka-hakang lumutang sa iba't ibang komentaryo, may pagtatangkang questionin ang legal na katayuan ng ilang alahas na matagal nang iniuugnay kay Sophie. Ang pangunahing argumento umano ay kung ang mga ito ba ay bahagi ng personal na koleksyon ni Elizabeth o kabilang na sa mga ari-arian ng korona. Kung totoo ang naturang pagtatalo, hindi lamang ito usapin ng mamahaling alahas. Ito ay naging tanong tungkol sa paggalang sa huling kagustuhan ng isang monarka. Pagsapit umano ng hapon ng Marso 25, 2026, naghain ng matinding babala ang kampo ni Prinsipe Edward. Kung hindi umano ihihinto ang paghahabol sa naturang tiara bago matapos ang araw, handa silang ilabas ang mga pribadong liham ni Reyna Elizabeth II. Ang mga liham na ito, ayon sa mga taong sinasabing may kaalaman sa usapin, ay malinaw umanong nagpapahayag ng personal na kagustuhan ng Reyna na manatili kay Sophie ang buong pagmamay-ari ng kanyang mga alahas. Ngunit dito umano, naging mas sensitibo ang sitwasyon. Ayon sa parehong mga ulat, hindi lamang umano tungkol sa alahas ang nilalaman ng mga liham. Mayroon din daw itong mga personal na pananaw ni Elizabeth tungkol kay Reyna Camilla, isang paksa na matagal nang naging sentro ng interes ng publiko. Mahalagang tandaan na wala namang opisyal na kumpirmasyon mula sa Buckingham Palace na umiiral o ilalabas ang mga naturang liham. Dahil dito, nananatiling bahagi lamang ito ng mga hindi napapatunayang ulat at haka-haka. Gayunman, kung sakaling may ganoong mga dokumento, madaling maunawaan kung bakit magiging napakasalan ng kanilang nilalaman. Sa loob ng maraming dekada, dumaan si Camilla sa isang napakahirap na proseso ng pagtanggap ng publiko. Mula sa pagiging isa sa mga pinakapinupunang personalidad sa kasaysayan ng modernong monarkiya,
Unti-unti siyang kinilala bilang Queen Consort matapos ang pagpanaw ni Reyna Elizabeth II. Hindi naging madali ang pagbabagong ito. Kinailangan ng mahabang panahon, maingat na pagpaplano, at maraming pampublikong pagpapakita upang mabago ang pananaw ng publiko. Kung may mga personal na liham nga, ang yumaong reyna na naglalaman ng kanyang tunay na damdamin tungkol kay Camilla, tiyak na magiging malaking balita iyon. Ngunit muli, walang opisyal na ebidensyang nagpapatunay na umiiral o ilalabas ang naturang mga liham. Habang umiinit umano ang usapan, isa pang mahalagang personalidad ang pumasok sa eksena. Si Prinsesa Anne. Dito raw nagsimulang magbago ang direksyon ng buong usapin. Sa puntong iyon, ang lahat ay umiikot pa lamang sa mga dokumento, legal na interpretasyon, at argumento ng magkabilang panig. Ngunit nang makilahok si Anne, nagkaroon umano ng mas malalim na dimensyon ang usapan. Kapansin-pansin na hindi naman palaging malapit sina Anne at Sophie. Sa loob ng maraming taon, kilala si Anne bilang isa sa pinakatahimik at pinakapraktikal na miyembro ng maharlikang pamilya. Hindi siya kilalang palabati o mahilig magpakita ng emosyon sa publiko. Kung ano ang kanyang nararamdaman, madalas ay nananatili lamang sa kanyang sarili. Ngunit nagbago umano ang lahat noong 2021 nang pumanaw si Prinsipe Philip. Sa panahon ng pagluluksa, kapwa sina Anne at Sophie ang naging pangunahing sandigan ni Reyna Elizabeth II. Habang lumilipas ang mga buwan, madalas silang magkasama sa iba't ibang tungkulin upang suportahan ang monarka. Unti-unti umanong nabuo ang isang mas matibay na samahan sa pagitan nila. Marami ang nakapansin nito noong libing ni Reyna Elizabeth noong Setyembre 2022. Habang naghihintay sa pagdaan ng kabaong, nakita si Sophie na marahang inilagay ang kanyang kamay sa likuran ni Anne. Isang simpleng kilos lamang iyon, halos hindi mapansin ng marami. Ngunit para sa mga matagal nang sumusubaybay sa maharlikang pamilya, ang ganoong klaseng kilos ay may malalim na kahulugan. Sa isang institusyong bihirang magpakita ng lantad na emosyon, ang maliliit na pagpapakita ng suporta ay kadalasang mas makahulugan kaysa sa mahahabang talumpati. Pagsapit umano ng Marso 2026, ang dating simpleng pagkakaibigan ay naging isang matatag na samahan. Ayon sa mga ulat, pumasok si Anne sa isang pribadong pagpupulong kasama si Haring Charles III na dala ang masusing pagsusuri sa lahat ng dokumentong may kaugnayan sa usapin. Hindi raw siya dumating bilang isang kapatid na naghahangad lamang ng kompromiso. Sa halip, dumating umano siya bilang isang prinsesang naniniwalang may prinsipyong kailangang ipagtanggol. Ayon sa mga ulat, direkta niyang sinabi sa hari na kung papayagan ang muling pagbubukas ng usapin tungkol sa mga personal na regalong ipinagkaloob ni Reyna Elizabeth II, maaaring masira ang tiwala sa mismong salita ng monarka. Isang monarkiya, aniya umano, ay hindi lamang nakasalalay sa tradisyon, kundi sa paniniwalang ang bawat lagda ng hari o reyna ay may bisa at igagalang maging sa mga susunod na salinlahi. Kung ang isang dokumentong pirmado ng dating monarka ay maaari umanong questionin anumang oras, paano pa mapagkakatiwalaan ang mga kasalukuyang dokumentong nilalagdaan ng naghaharing hari? Isa itong argumento na hindi lamang tumatalakay sa isang tiara, kundi sa pundasyon mismo ng institusyon. Ayon pa sa mga ulat, personal ding sinuri ni Anne ang mga dokumentong may kaugnayan sa Bagshot Park, ang tahanan ni Edward at Sophie. Batay sa mga pampublikong record, totoo na nagsagawa ng malawakang restorasyon ang Duke ng Edinburgh sa Bagshot Park matapos itong mapasakamay niya.
noong huling bahagi ng dekada 1990. Kilala rin na siya ay may pangmatagalang lease sa ari-arian. Gayunman, ang maraming dramatikong detalye na madalas ikinakalat online ay hindi pa opisyal na napatutunayan ng Buckingham Palace o ng Crown Estate. Isa sa mga pinakamadalas ulitin sa mga viral na kwento ay ang umano'y paniniwala ni Princess Anne na hindi maaaring paghiwalayin ang Bagshot Park at ang ilang mahahalagang alahas na iniwan ni Reyna Elizabeth II. Ayon sa naturang salaysay, pareho umanong personal na regalo ng yumaong reyna ang mga ito at kapwa suportado ng mga pirmadong legal na dokumento. Dahil dito, ipinapalagay ng kuwento na anumang pagtatangkang baguhin ang katayuan ng isa ay maaaring magkaroon ng epekto sa isa pa. Subalit hanggang sa kasalukuyan, walang opisyal na dokumentong inilabas na nagpapatunay sa naturang interpretasyon. Ang pamamahala sa mga royal jewels at ang mga kasunduan hinggil sa mga royal residence ay magkahiwalay na usaping legal. Dahil dito, nananatiling haka-haka ang pag-uugnay sa dalawang issue bilang iisang legal na laban. Mayroon ding mga ulat na nagsasabing nagkaroon umano ng isang pribadong pagpupulong kung saan mahigpit na ipinagtanggol ni Princess Anne ang karapatan ni Prince Edward. Ayon sa kwento, binalaan umano niya si Haring Charles III na kung magpapatuloy ang anumang pressure laban sa Bagshot Park o sa iba pang ari-ariang iniwan ni Reyna Elizabeth II, handa siyang suportahan ang isang malawakang pagsusuri sa pananalapi ng sambahayan ng hari. Sa bersyong ito ng kwento, sinasabing hindi lamang simpleng audit ang kanyang tinutukoy, kundi isang komprehensibong pagsusuri sa mga gastusin, staffing, at iba pang alokasyong may kaugnayan sa sambahayan ni Queen Camilla. Gayunpaman, mahalagang banggitin na walang opisyal na ebidensyang nagpapatunay na nagbanta si Princess Anne ng ganitong hakbang. Ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamasipag at pinakamatipid na working royals ay matagal nang kinikilala. Ngunit ang mga partikular na pahayag na ito ay hindi pa nabeberipika. Kasama rin sa umiikot na salaysay ang di umano'y pagprotekta ni Princess Anne kina James, Earl of Wessex at Lady Louise Windsor. Ayon sa mga ulat, may umano'y panloob na pressure upang tuluyan ng lumayo ang magkapatid sa kanilang royal status at mamuhay bilang ganap na pribadong mamamayan ng mas maaga kaysa sa nais ng kanilang mga magulang. Sinasabi ng kwento na mariing tinutulan ito ni Princess Anne. Inihalin tulad umano niya ang sitwasyon sa naging desisyon niya noon para sa sarili niyang mga anak na sina Peter Phillips at Zara Tyndall na parehong lumaking walang royal titles. Ayon sa naturang salaysay, iginiit niyang ang kanyang naging pasya ay kusang loob at hindi bunga ng anumang pressure mula sa institusyon. Sa kabila nito, wala ring pampublikong record na nagpapatunay na nagkaroon ng opisyal na plano upang pilitin sina James at Lady Louise na baguhin ang kanilang katayuan. Sa katunayan, matagal nang ipinahayag ni na Edward at Sophie na bibigyan nila ng kalayaan ang kanilang mga anak na pumili ng sariling landas kapag sila ay nasa tamang edad. Isa pang bahagi ng kwento, ang nagsasabing matapos ang naturang pagpupulong ay humingi umano ng legal na opinyon si Haring Charles III tungkol sa Bagshot Park. Ayon sa salaysay, sinuri ng kanyang legal team ang lahat ng kaugnay na dokumento, kabilang ang lease, mga record ng restorasyon, mga kasunduan sa pananalapi,
at maging ang isang sinasabing letter of intent na pirmado ni Reyna Elizabeth II at nasaksihan umano ni Prince Philip. Ipinapalagay ng kwento na naging malinaw sa pagsusuring ito na napakatibay ng legal na posisyon ni Prince Edward at wala nang maaaring baguhin ang hari hinggil dito. Ngunit hanggang na ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Buckingham Palace na nagkaroon ng ganitong legal na pagsusuri o na may umiiral na dokumentong tulad ng inilarawang letter of intent. Ang mga detalyeng ito ay nananatiling bahagi ng mga hindi pa napatutunayang ulat. May mga version pa ng kwento na nagsasabing labis umanong nagulat si Haring Charles nang malaman na sa mga huling yugto ng buhay ni Prince Philip ay sinuportahan nito sa pamamagitan ng nakasulat na dokumento ang proteksyon para kina Edward at Sophie. Ayon sa salaysay, binago umano nito ang buong pananaw ng hari sa usapin. Gayunman, wala ring pampublikong record na nagpapatunay sa pagkakaroon ng naturang dokumento o sa nilalaman nito. Isa pa sa mga dramatikong bahagi ng kwento ay ang sinasabing sulat kamay ni Haring Charles kay Prince Edward matapos mabigong makahanap ng legal na paraan upang baguhin ang umiiral na kasunduan. Ayon sa salaysay, hindi dumaan sa mga abogado o opisyal ng palasyo ang liham, kundi direkta itong ipinadala sa Bagshot Park bilang paanyaya sa isang pribadong pagpupulong ng pamilya. Sinasabi rin na tumugon umano si Prince Edward na handa lamang siyang makipagpulong kung naroroon ang kanyang buong legal team. Ayon sa mga tagapagkwento, ito ang naging malinaw na hudyat na ang usapin ay hindi na simpleng hindi pagkakaunawaan ng magkakapatid, kundi isa ng seryosong legal na issue. Gayunpaman, walang opisyal na dokumento, pahayag o mapagkakatiwalaang ulat na nagpapatunay sa pagpapalitan ng naturang mga liham. Ang katotohanan ay nananatiling pribado ang karamihan sa mga pag-uusap sa loob ng British Royal Family. Madalas na nagiging paksa ng iba't ibang haka-haka ang kanilang mga personal na relasyon dahil sa limitadong impormasyong inilalabas sa publiko. Dahil dito, mahalagang pag-ibahin ang mga kumpirmadong katotohanan at ang mga kwentong batay lamang sa hindi pinangalanang mga source o mga viral na nilalaman sa internet. Sa paglipas ng mga linggo, ayon sa mga ulat at mga impormasyong nagmula sa mga taong malapit sa sitwasyon, maraming kawani na matagal nang nagsilbi kina Prince Edward at Sophie, Duchess of Edinburgh, ang nagsimulang magpakita ng tahimik ngunit malinaw na suporta sa sambahayang Edinburgh. Para sa kanila, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa isang ari-arian o isang alahas. Ito ay tungkol sa paggalang sa mga kasunduang matagal nang naitatag at sa pamana na iniwan nina Queen Elizabeth II at Prince Philip. Kasabay nito, lumawak ang pagkadismaya laban sa opisina ng Reyna. Sa isang institusyong nakasalalay sa mahigpit na pagkakaisa at disiplina, ang pagkakaroon ng magkakaibang kampo ay isang seryosong senyales ng panloob na hidwaan. Kapag nagsimulang mabuo ang mga panig, kasunod nito ang isa pang bagay na matagal nang kinatatakutan ng anumang institusyong nakabatay sa pagiging lihim, ang paglabas ng sensitibong impormasyon. Hindi nagtagal, ang mga pribadong pag-uusap na dapat sanay nanatili lamang sa loob ng mga opisina ng palasyo ay unti-unting nakarating sa labas. Lumabas ang mga tala, panloob na memorandum, at mga dokumentong nagpapakita ng direksyon ng pag-iisip ng ilang opisyal.
Ang mga impormasyong ito ay hindi naman kinakailangang naglalaman ng dramatikong revelasyon. Ngunit sapat ang mga ito upang ipakita na ang Buckingham Palace ay nahihirapan ng panatilihin ang ganap nitong kontrol sa sarili nitong organisasyon. Sa loob ng maraming dekada, ang lakas ng monarkiya ng Britanya ay nakasalalay hindi lamang sa tradisyon, kundi pati na rin sa kakayahan nitong kontrolin ang daloy ng impormasyon. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay karaniwang nalulutas nang hindi umaabot sa publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, tila naging mas mahirap pigilan ang pagkalat ng mga usap-usapan. Isang taong malapit umano sa sitwasyon. Sitwasyon ang nagbigay ng isang maikling pahayag na naging sentro ng maraming haka-haka. Ang hari ay dinadala sa isang mapanganib na landas. Bagamaat hindi opisyal na kinumpirma ang naturang pahayag, sumasalamin ito sa pananaw ng ilan na nahaharap si King Charles III sa isang napakahirap na desisyon kung paano babalansehin ang mga kasalukuyang pangangailangan ng pamumuno at ang mga huling kagustuhan ng kanyang mga magulang. Kung totoo ang ganitong pananaw, hindi lamang ito simpleng usaping pampolitika o pang-imahen. Ito ay isang usaping may kaugnayan sa pundasyon mismo ng institusyon. Ang mga malalaking organisasyong gaya ng monarkiya ay bihirang gumuho dahil sa isang malaking pangyayari. Mas madalas itong nagsisimula sa maliliit na bitak na halos hindi napapansin hanggang sa maging napakahirap ng kumpunihin. Habang lumalala ang usapin sa loob ng palasyo, may isa pang aspeto na hindi maaaring baliwalain: ang reaksyon ng publiko. Noong panahong iyon, maraming mamamayan ng United Kingdom ang nakararanas ng mataas na gastusin sa pamumuhay, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at lumalaking hamon sa pang-araw-araw na kabuhayan. Sa ganitong kalagayan, ang anumang impresyon na maaaring magpakitang sinusubukan ng hari na bawiin ang isang tahanang matagal nang pinunduhan, inayos at inalagaan ng kanyang kapatid ay maaaring magdulot ng negatibong pananaw mula sa publiko. Hindi mahalaga kung gaano kakomplikado ang legal na batayan ng usapin. Sa mata ng karaniwang mamamayan, ang simbolismo ng pangyayari ang higit na nangingibabaw. Sa loob ng halos 3 dekada, kinilala si Prince Edward bilang pangunahing nagpanatili at nagpaunlad sa Bagshot Park. Dahil dito, anumang pagtatangkang baguhin ang kasalukuyang kalagayan ng ari-arian ay maaaring makita bilang pagwawalang bahala sa kanyang naging ambag. Matagal nang nakasalalay ang katatagan ng monarkiya sa kakayahan nitong maunawaan ang damdamin ng publiko. Ang tiwala ng mamamayan ay hindi lamang nakukuha sa pamamagitan ng mga seremonya, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagiging patas at makatarungan sa loob mismo ng pamilya ng hari. Ayon sa isinalaysay sa mga ulat, dumating ang mahalagang desisyon noong huling bahagi ng Marso 25, 2026. Isang formal na liham mula sa Office of the Master of the Jewel House ang ipinadala kay Sophie, Duchess of Edinburgh. Maikli lamang umano ang nilalaman nito. Walang emosyon, walang paliwanag, at walang pagbabalik-tanaw sa mahabang proseso ng usapin. Ang pinakamahalagang bahagi ng liham ay ang kumpirmasyon na ang Anthem Tiara ay mananatili sa eksklusibong pribadong pangangasiwa ni Sophie. Kasabay nito, isinara rin ang pagsusuri tungkol sa katayuan ng Bagshot Park. Sa opisyal na paliwanag,
Kinilala ang mahalagang papel ng Sambahayang Edinburgh sa pangangalaga at pagpapanatili ng nasabing ari-arian. Simple at maingat ang ginamit na pananalita. Wala itong direktang nagdeklara ng panalo o pagkatalo. Gayunpaman, para sa mga nasa loob ng palasyo, malinaw umano ang naging kahulugan ng desisyon. Nanatiling buo ang lahat ng hawak ni Prince Edward, ang kanyang titulo, ang Bagshot Park, at ang Anthem Tiara. Ang mga dokumentong pinaniniwalaang inihanda pa noong panahon ni na Queen Elizabeth II at Prince Philip ang nagsilbing batayan upang mapanatili ang umiiral na kaayusan. Higit pa sa agarang resulta, mahalaga rin ang magiging epekto ng formal na liham na iyon sa kasaysayan ng institusyon. Mananatili ito sa mga arkibo ng monarkiya bilang opisyal na record ng isang usaping minsang kinuwestiyon, ngunit kalaunan ay nilinaw sa pamamagitan ng nakasulat na desisyon. Para sa mga susunod na henerasyon ng mga historiador, ang dokumentong iyon ay magiging bahagi ng opisyal na salaysay tungkol sa kung paano pinangasiwaan ng korona ang isang sensitibong alitan sa loob ng pamilya. Gayunpaman, ang mga dokumento ay kayang tapusin ang isang legal na usapin, ngunit hindi nila kayang burahin ang mga personal na sugat. Kung tunay mang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na King Charles III at Prince Edward, malamang na hindi ito madaling mawawala. Patuloy pa rin silang maaaring makita sa parehong mga seremonya ng estado, mga pagdiriwang ng pamilya, at opisyal na larawan. Mananatili ang larawan ng pagkakaisa na inaasahan ng publiko sa isang monarkiyang konstitusyonal. Ngunit sa likod ng mga ngiti at formal na ritual, maaaring dala-dala pa rin ng bawat isa ang alaala ng isang panahong kinailangang ipagtanggol ang sariling karapatan sa pamamagitan ng mga legal na proseso. Sa ganitong pananaw, ang pinakamalaking epekto ng usapin ay hindi ang desisyon tungkol sa isang tahanan o isang tiara, kundi ang pagbabagong dulot nito sa ugnayan ng mga pangunahing miyembro ng pamilya Windsor. Ang tiwala, kapag minsang nasubok, ay hindi agad na ibabalik. Sa kasalukuyang estruktura ng monarkiya, tila nabubuo ang dalawang magkaibang sentro ng impluwensya. Sa Buckingham Palace, patuloy na isinusulong ni na King Charles III at Queen Camilla ang kanilang pananaw para sa isang mas sentralisado at makabagong monarkiya. Samantala, sa labas ng sentrong iyon, nananatiling matatag ang Sambahayang Edinburgh, na nakaugat sa pagpapatuloy ng mga tradisyong iniwan ng dating monarko. Ayon sa mga ulat na sumusubaybay sa dinamika ng pamilya, hindi kailanman naging layunin ng grupong ito ang lumikha ng pampublikong kontrobersya. Hindi sila naglabas ng maaanghang na pahayag laban sa sinuman, ni hindi sila gumamit ng media upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa halip, pinili nilang pangalagaan ang mga prinsipyong itinayo ng yumaong Queen Elizabeth II at ni Prince Philip, mga prinsipyong naniniwalang ang katatagan ng monarkiya ay nakasalalay sa paggalang sa batas at sa mga naunang kasunduan. Ang kanilang paninindigan ay hindi laban sa isang tao lamang, kundi laban sa anumang pagtatangkang baguhin ang mga desisyong matagal nang pinagtibay. Para sa kanila, ang kasaysayan ay hindi maaaring muling isulat ng mga taong wala roon noong ito ay binuo. Dahil dito, lumitaw ang isang malinaw na paghahati sa loob ng institusyon. Isang agwat na, ayon sa mga tagamasid, ay tila hindi na madaling mapagdurugtong. Isa sa mga pinakamahalagang saksi sa panahong ito ay sina James, Earl of Wessex, at Lady Louise Windsor. Habang lumalaki sila,
Nasaksihan nila kung paano hinarap ng kanilang ama ang isang masalimuot na usapin ng walang sigawan, walang paninira at walang pampublikong kampanya. Ang kanyang paraan ay simple ngunit matibay. Mag-ipon ng ebidensya, panatilihin ang lahat ng dokumento, at umasa sa lakas ng batas kaysa sa impluwensya ng institusyon. Sa paglipas ng mga taon, dahan-dahang binuo ni Prince Edward ang pundasyon ng kanyang posisyon. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nagpahayag ng mga reklamo sa publiko. Sa halip, tiniyak niyang ang bawat kasunduan ay malinaw, ang bawat dokumento ay maayos na naitatago, at ang bawat legal na hakbang ay naaayon sa umiiral na batas. Nang dumating ang sandaling kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang karapatan, handa na siya. Ang ganitong halimbawa ay nagbigay ng mahalagang aral kay James. Balang araw, siya ang inaasahang magmamana ng titulong Duke of Edinburgh, isang titulong matagal na iniuugnay sa serbisyo at dedikasyon ni Prince Philip. Ngunit higit pa sa titulo ang kanyang mamanahin. Bitbit niya ang karanasang nakita niya mula sa kanyang ama, na ang isang institusyon na nagbibigay ng karangalan ay maaari ring sumubok na bawiin ito kung hindi malinaw ang mga legal na batayan. Mula rito ay nabuo ang isang mahalagang prinsipyo, ang paghahanda ang pinakamabisang proteksyon. Ang mabubuting intensyon at emosyon ay mahalaga, ngunit sa usaping legal at institusyonal, ang mga pirmadong dokumento ang may pinakamalaking timbang. Ang aral na ito ay inaasahang magiging gabay ni James sa kanyang magiging papel sa hinaharap. Samantala, nananatiling hawak ni King Charles III ang korona at ang mga kapangyarihang kaakibat nito. Siya ang kinikilalang pinuno ng monarkiya at tagapagpatuloy ng institusyon. Gayunpaman, ipinakita ng mga pangyayaring ito na may mga hangganan din ang kapangyarihan ng isang hari. May mga kasunduang ginawa ng kanyang ina na hindi basta-basta mababago, lalo na kung ang mga ito ay may matibay na legal na batayan. Ipinakikita rin ng kwentong ito ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano ni Queen Elizabeth II. Kilala siya sa pagiging masinop sa mga usaping may kaugnayan sa pamilya at sa korona. Sa loob ng maraming taon, tiniyak niyang ang ilang mahahalagang desisyon ay magiging malinaw at matibay upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Si Prince Philip naman, na nakasaksi sa mahabang kasaysayan ng monarkiya, ay sinasabing naging mahalagang bahagi rin ng prosesong ito. Nang dumating ang panahon ng pagsubok, ang mga dokumentong iyon ang naging pangunahing sandigan. Hindi sila madaling natibag ng mga legal na argumento o ng anumang presyur mula sa loob ng institusyon. Para sa maraming tagamasid, ito ang naging patunay na kahit ang pinakamakapangyarihang pinuno ng monarkiya ay kailangang sumunod sa mga umiiral na kasunduan. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Prince Edward. Wala siyang malalaking talumpati, wala ring dramatikong pagharap sa media. Sa halip, ipinakita niyang ang tunay na lakas ay hindi laging nasusukat sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng paghahanda at sa kakayahang maghintay ng tamang pagkakataon. Ang kanyang paraan ng pagharap sa hamon ay naging simbolo ng disiplina at pagtitimpi. Sa halip na palakihin ang hidwaan, pinili niyang ipaubaya sa batas ang pagpapasya. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naniniwalang ang kanyang naging tagumpay ay hindi lamang personal na panalo, kundi isang paalala na ang katapatan, maingat na pagpaplano, at paggalang sa proseso
ay maaaring manaig kahit sa loob ng isang napakalaking institusyon. Sa huli, ipinakita ng pangyayaring ito na ang tunay na impluwensya sa loob ng maharlikang pamilya ay hindi laging nakikita sa mga seremonyang pampubliko o sa mga larawang inilalathala sa media. Mas mahalaga ang mga tahimik na pasyang ginagawa sa likod ng mga pinto ng palasyo, mga pasyang maaaring humubog sa kinabukasan ng buong institusyon. Bagamat patuloy na nagbabago ang monarkiya, sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang mga aral ng nakaraan. Ang pamana ni na Queen Elizabeth II at Prince Philip ay hindi lamang nasusukat sa mga titulo o ari-arian, kundi sa mga prinsipyong iniwan nila. Ang paggalang sa batas, ang kahalagahan ng paghahanda, at ang paniniwalang ang tunay na katatagan ay nakabatay sa integridad. Sa kwento ni Prince Edward, ang mga prinsipyong ito ang muling nagpatunay na ang pinakatahimik na tagumpay ang kadalasang may pinakamalalim na epekto sa kasaysayan.